Good morning guys! Ayan, inagahan ko po ng gising ngayon para magkwentuhan tayo gaya ng aking pinangako kagabi. Ayan. So, ayan, dito na ako sa baba. Habang tulog pa ang aking mga anak at asawa, magkukwentuhan tayo ngayon sa My Wife and My Story Part 2. Ayan. Dahil day off ko ngayon, inagahan ko po ng gising para sa inyo. Ayan. So, magpapakulo lang po ako ng tubig para habang nagkukwentuhan tayo, nagkakape tayo. Ay, nagkakape ang inyong idol. Ayan, good morning mga idol. Ayan, idol na kasi lahat po ng mga nagme-message dun dito sa ating tahanan. Puro idol yung nakikita ko. Kaya magmula ngayon, tatawagin ko na rin po kayong idol. Ayan, Saturday morning, 8 o'clock, inagahan ko po ng gising. Ang usual po ng gising ko pag Sabado-Linggo ay 9 o'clock. Ayan, may tawad na 9 a.m. na 1 hour. Kasi kapag gigising pa ako mamaya, gising na lahat, hindi na tayo makakabideo. So, hindi nyo na masusundan yung mga kwento ko sa inyo. So, magkakape tayo, ayan, habang nagkukwentuhan. So, yun nga, mula nung humahagulgul ako ng 6 na oras sa bahay nila Jane, sa apartment nila. So, nung time na yun is 2008 to 2010, yan, naging magkasintaan na kami ni Jane, yung asawa ko. Ayan. So, wala naman kaming ginagawa dun sa Camrose, kundi mamasyal, kain sa labas. At saka pag linggo, lagi nagsisimba. Ayan. Palaging nagsisimba si Jane. Palasimba siya. Ayan, ituloy natin ang ating kwentuhan. Nagising na yung isang anak ko, kaya natigil. Ayan, 2010, January 10. Ayan, dahil palasimba si Jane. So, nagplano ako ng isang bagay na ikakagulat niya. Ayan, after nagsimba kami nung time na yon, linggo. So, pag uwi namin, niyaya ko kumain sa family restaurant. So, pagpasok namin sa restaurant, iniwan ko siya sa loob. Sabi ko, sandali, may nakalimutan lang ako. Ayan. Kinakabahan pa ako noon. So, time na yon 27 years old yata ako siya, 24. So, ang likod ko Ayun. So, kinuha ko yung bouquet ng bulaklak sa compartment ng car. Tapos may sing-sing doon. So, plano kong mag-propose sa kanya. So, pagpasok ko, sabi ko, ang tawagan na namin noon, mine. So, tawag niya sa akin, mine. Tawag ko sa kanya, mine. So, mine, sabi ko. Pag-abot ko ng bulaklak, napalingon siyang ganon. Binigay ko yung bulaklak at saka yung sing-sing. So, sabi ko, will you marry me? Hindi ko pa tapos sabihin yung will you marry me. Sabi niya, yes! Ayun, di ba? Sabi ko sa inyo. Yun, napa-yes na siya. Kaya mula nung January 2010, na na kami, engaged na kami. So, nung time na yon, syempre, may plano na rin akong yayain siya na magsama na kami. So, pero bago yun, nandun pa rin siya sa apartment. Ayan. Then, habang kami pa rin nung time na yun, plano ko na rin yung civil wedding namin sa Camrose. Ayan. Kahit maliit lang. Gusto ko yung makasal na kami bago kami magsama. Ayan. Dahil yun nga, dumating yung February 16, 2010, nagpakasal kami ni Jane sa Camrose. Mga 15 na tao lang, mga malalapit lang na kaibigan nung time na yun. Kasi wala pa namang masyadong Pilipino noon. Kung sino lang yung mga kasama sa work, kung sino lang yung mga kasama niya sa work, ganun din. Sila lang yung mga pumunta. Ayan. So yun, nagsama kami ng 2010, kinasal kami ng February. So, syempre, nung time na yun, hindi pa namin naisip na magbuntis siya agad kasi gusto niya magpakasal din sa Pilipinas, sa Bicol. Taga Bicol po kasi si Jane, ako naman taga La Union. So, dulo-dulo kaming dalawa. So, ngayon, mula nung 2010, nung pagkasal ko ng February,
hanggang June, ayun, napareho na kaming na permanent resident. Ayan. So, yung pag-PR naming dalawa ng June 2010, so doon kami nag-double job na dalawa. So, from June 2010 hanggang nagpakasal kami ng May 2012, nag-ipon kaming dalawa. Yan, trabaho dito, trabaho doon, trabaho dito, trabaho. Hindi na kami nakikita masyado. Hindi pa siya buntis na kasi plano namin talaga magpakasal kami sa Bicol. Ayan, natupad naman yon. So, umuwi nga kami ng Bicol ng 2012, ng April. Kinasal kami ng May sa Bicol sa kanila. Ayan. So yun, dahil sa 2 years naming pag-iipon, nakaipon kami. Kaya nung pagbalik namin, mga ilang buwan, nagbuntis na siya. So June, May, June, July, August, September, mga 4 months after ng kasal namin sa Pilipinas, nagbuntis na siya. Ayan, sabi ko, actually nahulaan ko. Sabi ko sa kanya, nung time na, I think September, sabi ko, mabubuntis ka, mami. So, sabi niya, naramdaman ko nga na mabubuntis siya. Yun nga, nabuntis siya. Ay, ang galing ko manghula. So, yun, nung 2012, nung 2013, syempre, pregnancy months na ni Jane, syempre, nandun ako na, trabaho, double job, siya na isang job na lang. Then, stop working na lang siya ng February 2013. Ayan, February 2013. Pero manganganak siya ng June. Ayan. Pero bago siya manganak, dahil nakaipon kami noon, nagtayo kami ng gift shop sa mall sa Camrose at saka Pinoy grocery. So, yun yung mga naipundar namin habang wala pa kaming anak. Ayan, bago siya manganak, naitayo na namin yung gift shop at saka yung grocery. Ayan. Kasi ang sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, pag nanganak ako, wala akong gagawin 1 year. So, mas maganda siguro na magnegosyo tayo. So, sabi ko yun, naisip ko naman namin magtayo ng grocery sa Camrose kasi wala pang grocery doon. At saka gift shop. Ayan. At saka may mga scrub din doon. Yung halo-halo na yata yung ginawa namin noon. Ayun, sa proseso ng aming pagtitinda doon sa mall, sa loob ng mall, nanganak siya ng June 24, lumabas na si Braver. Ayan, bago siya manganak, actually 3 hours siya nag-labor, akalain nyo? 3 days, sorry. Pumunta kami ng Sabado, umaga, pumutok yung panubigan. Sabi niya, ipapasok na ako noon. So sabi niya, pumutok na yung panubigan ko. Sabi niya, sige, tinakbo ko agad sa St. Mary noong time na yon. So pagdating namin doon, 2 cm pa siya. So sabi ng doktor, maglakad-lakad muna kayo, tsaka kayo bumalik mamayang hapon. So yun, naglakad-lakad muna kami sa park, sa Mirror Lake. Actually, 1 oras yata lakarin yung lake na yun. So naglakad-lakad kami para daw ma-stretch. Ayun, tapos bumalik kami ng after lunch na yata sa ospital. So pagka-check sa kanya, unfortunately talaga, 2 cm pa rin. Hindi siya nag-i-improve. So ngayon, inantay na lang ng doktor na, ewan ko ano naantay. Yung mag-labor siya ng labor yata, ewan ko, nakalimutan ko na. Tapos yun, so Saturday, hanggang Saturday night, ganun pa rin yung CM. So, plano na yata i-induce si Jane that night ng Sabado. So, linggo na. So, the whole day, hanggang hindi pa rin. Yung pa rin yung CM niya. So, natataranta na ako, nag-iiyak na ako sa ospital. Nagdagsaan na yung mga kaibigan namin. Kasi dinala ko Sabado, linggo, ng gabi, hindi pa siya nanganganak. So, nag-decide na ako, turn sa ulo ni Braver doon sa loob ng dito niya. Hindi pa rin siya makalabas talaga kasi inonormal siya. So, hindi talaga kayang lumabas. So, nag-push si Jane hanggang Monday morning na. So, Saturday, Sunday, inaabot na siya ng Monday, ng 1 o'clock, 2 a.m., hindi pa lumalabas si Braver, kaiikot sa kanya. So, nangihina na si Jane, nakalain nyo. Walang kain ng Sabado, Linggo, hanggang sa Lunes na madaling araw. Tapos, dextrose yata ang daming kinakabit sa kanya.
So, triny niya mag-push ng ilang oras, hindi na kaya. So, sabi ko, dahil humahagulgol na ako, ang dami na namin kaibigan na nagdagsaan dun. So, sabi ko, isisaryan na siya. So, sabi ng doktor, sige. So, nag-decide na silang isasaryan agad. Kasi, natuyuan na si Jane, nangihina na si Jane. So, ano na, stable pa naman siya, pero kinakabahan na talaga ako noon. Nung time na yun, iyak ako ng iyak. Kasi first time, first baby namin. So yun, nagdesisyon na ako na isesaryo na siya agad-agad. Kaya yun, tinakbo siya sa emergency room, dun sa pinaka-operating room, sorry. Tsaka, kabang-kaba ako nun kasi first baby namin. Tsaka hindi ko maintindihan ano nangyayari sa loob ng operating room. So nung habang inooperahan siya, ng alas 6 na yata, ayun, pagka-opera, na found out, yung ulo ni Braver dun sa pinaka-ano ni Jane, napulupot na yung ano niya, pusod niya. Buti na lang talaga na nagdesisyon kami na ipasisaryan na agad-agad. Kasi kung gusto pa nga ihuhugutin na gano'n, hindi na ako pumayag. Kasi kapag ginawa pala yun, lalong masasakal si Braver. Kaya thank you, at hindi ako pumayag na, ano bang tawag doon? Basta igaganon yung ulo. Nakalimutan ko. Ayan. So, nasisaryan nga si Jane sa first baby namin. Lumabas si Braver ng alas 6 na healthy baby. Ayan. Thanks God. Dahil yung anak ko stable kahit nung Sabado, Linggo, Lunes pa siya nakalabas. Ayan. Si Jane naman, kaya naging Braver yung pangalan ni Braver, yung panganay namin. Kasi ako kasi brave. Talagang matapang, malakas din yung loob ko. Then, si Jane, akala ko hindi siya matapang. Mas matapang pa pala siya sa akin. Kasi nakita ko lahat yung mga paghihirap niya sa panganganak sa first baby namin. So, naisip ko, braver si, yung panganay namin. Kaya braver. Ayan, yan po yung kwento. Ang dami nagtatanong, bakit braver yung anak? Pangalan ng anak mo. Doon ko po kinuha. Yung ano ko po is brave. Yung parang personality, brave, malakas sila ko. Ano nang nagsasabi ko? Ayan, si Jane mas matapang pala sa akin. Kaya pinangalan ko kayo Braver. Ayan, kung nalilito kayo, ayan, pindutin nyo lang po yung back, tapos i-play nyo ulit. Kung hindi naguguluhan pa, ako na naguguluhan. Ayan. So, yun po yung kwentuhan natin ngayong araw sa My Wife and My Story. Ayan, parang